Gaano niyo po kamahal ang yung fur babies? Are you going to do anything just to show them how you love them? Alright? Meron po kasi nag-viral na video which is sabi nung uploader na this was taken a year ago pa. Pero parang ngayon lang napansin. Okay? Magbibigay tayo ng a little bit of, reaction kung ano ba dapat ang dapat natin gawin. Okay? And kung paano tayo maging sensitibo sa mga bagay-bagay, lalo-lalo na sa kapanganan ng ibang tao. Not only that, we're going to discuss, okay, yung update ba? Kung may update sa ICC ni Matandang Fentanyl. And, syempre, ang mainit-init na usapan ng mga nawawalang sabongero. Okay? Let's go! Oh. Nag-viral kamakailan ang larawan ng isang pet dog na inasikaso sa diaper changing station na para sa mga sanggol. Pananaw rito ng isang animal welfare advocate, dapat may malino na boundary pagdating sa mga fur baby. Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Very bad. Magdadalawang taon ng kasal sina Dane at Richelle. Lagi silang tinatanong kung kailan daw ba sila magkaka-baby. Pero for now, happy raw sila sa kanilang fur babies na sina Almond, Malos, and Coffee. Wait, hold on. It's just weird, these days na may mga couple na sabi na natin masyadong masyado nilang iniisip yung super future ba? Super future. And they're using the fur babies as, dummy. Practice ba? Practice. Ba't ganun? Hindi tulad nung araw na if you want to get married, okay, you have plans to have kids, of course. And nowadays, like, you get married, then you get fur babies or whatever na alagahan nyo. Just to show the world na in kayo. Let's go. Unahin muna yung stability natin. See? Stability? Siyempre, pag nagka-baby ka pa, diapers, milk. Wait, Siyempre, hold on. It doesn't make any sense. You're going to spend money to your basically your dogs or your cat. Why not spend your money to a person, to your own child? Like bakit hindi kayo See, naintindihan ko medyo mahirap ang buhay ngayon. Napakahirap, okay? Pero you're already spending money para sa aso mo, sa pusa mo, di ba? And based on these two couple, okay, na iniisip nila yung gatas, ganon din naman sa aso, di ba? Vaccine, na yearly daw yung vaccine ng aso nila. Okay, let's go. pa nila and everything. It's not yet now. It's not yet time. Hindi pa lang ngayon. Pero hopefully, in the future, we might not know din naman when. But Oh my. Darating tayo dyan. yeah, it's in the pipeline. Tingin In kasi the pipeline. nila, mas maliit daw ang gastos kumpara kung magkaka-baby sa ngayon. Di ba yung sa Yung dogs, sa dogs, yearly lang naman yung mga vaccines nila. Dude, Tapos tao sa din dogs, naman. Parang mas marami. Parang Once in a while. Ayon sa Commission on Population and Development, economic reasons ang madalas dahilan ngayon ng mga mag-asawa. Kaya hindi muna nag-aanak at mga pet muna ang inaalagaan. Actually, sa study po namin, qualitative study. Wow, qualitative. sinasabi na That's yung my- Ginugusto kasi nila economic considerations first. And even some prefer pets over children. And uso po yan ngayon. Yeah. Some, Oh, hold on, gusto wait. nila pa mag-tra- Nakikiuso lang. Yung ibang mga couple dyan, okay, mga newlyweds, masabi lang na nakikiuso na, ano muna tayo, pet muna, okay? Para pa trouble.
ayaw ko ng responsibilidad. And what the hell na nagpakasal kayo kung ayaw nyo rin pala ng ganong klaseng responsibilidad. Di ba? Nakakaloka. Let's go. Travel muna bago magkaroon ng anak. Bagamat welcome ang mga fur babies sa public spaces, dapat ay may boundaries pa rin Exactly. daw. Kamakailan, nag-viral ang mga litratong ito ng asong ipinatong sa baby diaper changing Oh, tables. wait, hold on. Jeez! Yung aso ipinatong sa changing station ba? Sa toilet ng totoong bata. Hindi nyo ba alam kung gaano kadelikado yun? Kids, especially the infant, okay? Medyo super sensitive sila sa mga like may mga batang sensitive sa balahibo, okay? Kaya yung panganay ko nga dati, sobrang sensitive niya. Even the milk na pinapainom namin sa kanya was hypoallergenic kasi nagkakaroon sila ng mga rashes. So, basically, yung ginawa ng dalawang to, I don't know kung sino tong dalawang to, baka sila rin yung nauna kaninang in-interview na yung dalawang couple na sinasabi nila, they're not yet ready. Baka sila to. Alam mo yon, dude, this is so I can say irresponsible. You don't have to put your pet on a changing station ng para sa tao. That is unhygienic. For God's sake. Let's go. Restroom ng isang mall. Naroon din sa loob ang fur dad. Ayon sa nag-post ng mga litrato, 2021 Oh, 2021. Pero kamakailan lang ito ipinost dahil napapag-usapan ng irresponsible pet owners. Maraming netizens ang nabahala at nagsabing unhygienic. Yeah, unhygienic ang nga. nasa litrato. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, dapat tandaan na kahit tinatrato silang baby, hindi pa rin natin sigurado ang ugali ng mga fur baby. We respect all pet owners and how much they love their pets. But there's always what we call as boundaries. Ibang usapan din daw ang mga sakit na pwedeng makuha ng mga baby Tama. at ihihiga sa diaper changing station kung ginamit din ito ng mga alagang hayop. Like for example, baka may tick and flea yung Exactly. aso, may mga skin disease yan, and then the next baby na ilalagay doon na naging na allergy or na nakagat nung tick or nung flea na yan ay magkaroon ng sakit yung tao, no? That facilities for a baby, a human baby. Sa huli, respeto sa isa't isa naman daw pala. Oh well. Ganun na nga. Okay. Maging tayo, kabayan. Sa may mga aso dyan na pinapasok sa... Salamat nga sila na ipapasok pa nila yung aso nila sa mall eh. All the shopping malls in my area, you cannot bring your pet with you. That is 100% sure. And not only that, dito sa amin, you cannot bring your pet inside a public transport. And that is for sure kasi if you want to go, for example, sa shopping mall or sa park and you have to travel through sa sasakyan and you want to get an Uber or a taxi, they will not gonna let you in. 100%. Okay? Now, sa may mga fur babies dyan, be responsible. Okay? Maging maging sensitibo tayo sa mga bagay-bagay, lalo na sa ibang like pagdala ng aso sa diaper changing station. That is so pathetic. Wala tayong magagawa. Now, we go to the next topic. What's our next topic? Siyempre, ang umaatikabong yung mainit-init na ICC update. Alright? Let's go!
Walang obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa International Criminal Court o ICC para sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang Wait. giit ni Bicol sa Di ba? Well, oh, wait. Wait. Sabi nila, okay, hindi na raw tayo miyembro ng ICC. Tama. Okay? Sabi ng mga dutaes, bakit daw bakit daw inaresto si Poong nasa rehas kung hindi na tayo miyembro ng ICC. Okay? Now, siyempre nasa rehas na si matandang fentanyl. Gusto nila na interim release ngayon. Ngayon, may mga senador, lalo si Boy 10K, ang nagbigay ng gumawa ng resolusyon na para i-house arrest itong si ganyan. And dapat ilagay na lang sa embassy sa Pilipinas. Embassy sa The Hague. May mga ganyang usapan eh. Pero yung point na magiging conveniente sa mga obstructionists, mga dutaes, okay lang. Kasi, alam mo yun, parang, hindi ko yung idea na na-arresto siya, hindi na tayo miyembro ng ICC. Ngayon, isa sa mga requirements ng interim release. And if you want that person na magkaroon ng interim release, like Pilipinas for example, hindi na po pwede. Kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. Okay? So hindi siya pwedeng ilagay sa kahit anong embahada ng Pilipinas. That's the point. Okay? Let's go. Aro Party List Representative Terry Ridon. Anya, hindi posible ngayon ang issue ng interim release o house arrest sa dating Pangulo dahil sa naging desisyon ng administrasyon nitong mag-withdraw ang bansa sa ICC. Ginawa nito ang pahayag sa gitna ng isinusulong sa Senado na isang resolusyon para hikayatin ang pamahalaan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa ICC at hilingin ang house arrest ng dating Pangulo habang naghihintay ng paglilitis sa kasong crimes against humanity kaugnay ng anti-drug war nito. Si Senator Alan Peter Cayetano ang naghain ng resolusyon. Ayon sa senador, sa ilalim ng resolusyon, posibleng isagawa ang house arrest sa ilalim ng mahigpit na kondisyon. Maaari itong sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague upang matiyak ang legal na proseso habang iginagalang ang dignidad ng tao. Lalo na't may edad na ang dating Pangulong Duterte at may concerns din sa kalusugan nito. Ginagalang ang edad ng tao. Okay. Cayetano, Brad, ay nakitang tawagin senador. You know why? Nawala ng respeto ko sa Senado. So lahat ng nandyan. Anyways, sabi mo, kailangan ginagalang ang edad ng tao. So, pag ordinaryo kang Filipino. Okay. And take note, okay? Duterte is no longer a government official. Wala na siya. Private citizen na siya. So, isa na siya sa sabi natin katulad natin na normal ba? Hindi normal kasi syempre criminal yan si Duterte. But anyways, paano naman yung mga matatanda natin ngayon sa Since nasa isip mo naman na iginagalang ang edad. Ano mo yun? Kung saan man yung mga kababayan din naman natin na nagkasala, na nakakulong ngayon, na may edad. Okay? Like,
maybe 60, 70. Wala ba silang ganung karapatan na yan na lang sila? Alam mo 'yon? Habang nililitis, paano yung mga hindi pa nahatulan? Sabi natin mga hindi pa nahatulan. Habang nililitis yung kanilang kaso, nasa bahay lang din. Pwede ba 'yon? If you can do it to Duterte, you can do it to sa lahat ng Pilipino. Okay? Hindi po pwedeng si Duterte lang ang bida, di ba? Come on, let's go. He's still a former president, Kuya Boy. God forbid may mangyari kay former President Duterte. Kung may mangyari, God forbid may mangyari. Oh well. Ernest coming. Let's go. sa loob, tapos ganun yung attitude natin as a nation. Kung ganun ang desisyon ng ICC, wala tayong magagawa. Pero kung yung sasabihin mo ka, kasi as a nation, sinabi natin, guilty yan, mabulok ka na dyan. Diba? Ganun ang lumalabas dun sa mga galit na galit. Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, walang kabuluhan ng anumang panukalang idetene si dating Presidente Duterte sa Embahada ng Pilipinas sa The Hague. Dahil tanging member state lamang anya ang maaaring pagbigyan ng ICC. Samantala, hindi naman tutol si Manila 6th District Representative Benny Abante sa Senate resolution. Ang kongresista ang chairperson ng House Committee on Human Rights na nag-imbestiga sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. And the request should come from the Philippine government kung papagamit nila yung ating embassy sa Netherlands para... Wait. Abante naman. Brad, hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Okay? And nasa ano yan? Nasa direktiba din yan ng International Criminal Court. Nasa mga miyembro lang po. Miyembro na bansa mo pwede ilagay itong si matandang fentanyl. Masyado ka naman... Brad, kakaupo mo lang. Huwag masyado. Hinahinay lang. Okay? Hinahinay lang. Mukhang may naamoy tayong ibang ano dito. Ihip ng hangin ah. Okay, let's go. Yung dating Pangulo ay doon siya mag-stay. No? So, I believe that Senator Alan would have the right to file any resolution. Yet, sa akin I don't think there is any bearing on that as far as the ICC is concerned. Maikli naman ang sagot ng Malacanang kaugnay ng resolusyong interim release o house arrest kay dating Pangulong Duterte. Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Rimulya patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Welcome pa rin naman kay Senator Cayetano ang pahayag ng Malacanang. Wait, hold on. Noted. Grabe ka naman, Attorney Claire. Masyado kang mainit. Kaya ka binibira ng mga ng mga obstructionists dahil masyado mo silang pinapahirap. Alam mo, laki pasalamat ko, no, na nagkaroon tayo ng spokesperson na na vocal sa pagtatanggol ng totoong balita at totoong impormasyon. Okay? Kasi yung mga talaga, sa totoo lang, yung mga nakaraang spokesperson, hindi ganyan kainit eh. Noted! Siyempre, ito si Boy 10K. Sabi niya, okay, noted, thank you. Now, okay. Naniniwala ba kayo na itong si Sara Duterte at ang kanyang pamilya, okay, ay ginagamit nila ang kanilang sariling pera para dalawin itong si Duterte? And we don't know. Ngayon, may video dito, okay? Tingnan natin itong video to. Ito interview to eh. Interview to kay kay Buday, okay? Na regarding dun sa mga gastusin ba, okay, ng matandang fentanyl o yung pagpunta nila sa The Hague, kung ito ba ay
ay galing sa mga taxpayer or galing sa kanilang, sabi nating, sariling bulsa. Okay, let's go. Oops. And go. Travel namin, kanya-kanya po yung gastos. Hindi po kami kumukuha sa isang common fund or ano. Kanya-kanya pong hanap ng resources para... Wait, hold on. Wait. Kanya-kanyang hanap ng resources. Aba, parang gustong iparamdam sa atin, okay? Ni Buday na ang pamilya nila medyo gipit at kailangan maghanap ng grabe. Let's go. Ng resources. Let's go. Kita kay dating Pangulong Duterte. Walang common fund ang pamilya Duterte na Wait. Nakita mo yung tsura paano ito? Si Butanding, si Harry Roque. Pagod na sa auntie, ha? Let's go. Una ng kanilang gastos sa pagbisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nilinaw ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng travel expenses ng kanilang pamilya sa mga biyahe sa Dahig. Ayon kay VP Sara, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang gastos sa tuwing pupunta sa the Netherlands. Kanya-kanyang gastos. So, pinapalabas sila na yung mga trip nila doon is meron ba ganun ng press release nila na lalo-lalo na ito si Buday na yung kanyang paglabas is an official function. Yung pag travel ba? Like papuntang Australia, tapos papuntang Qatar, okay? Sabi official function daw yun. Pero yung mga ginagawa niya, it's not official. Nakita yung mga ginagawa niya, pupunta siya dito, manguuto ng mga supporter nila, supporter ng mga dutae. Pero daw yun, official function daw yun. Okay, let's go. Marso ngayong taon nang dalhin sa International Criminal Court o ICC detention facility si FPRRD. Hindi kami nagkakwenta ng gastos namin sa pagbigay ng suporta kay dating Pangulo. Sa dami ng pera yun, kukwenta niyo pa ba yan? Hindi nagkakwenta itong kabaling. Wala ring idinetalye ang Vice-Presidente kaugnay ng gastos naman sa legal funds ng dating Pangulo para sa trial nito sa ICC. I don't remember anything. I don't remember saying noon na hati-hati kami sa legal funds. Ang legal funds po ay pinag-uusapan ng client at ng lawyer. So, medyo confidential po yun. Hindi ko sinasabi ng confidential. Pag-usapan nila ng kliyente niya, no? So, sa kanila yon. Nauna nang ipinaliwanag ni Vice President Duterte ang kaibahan ng kanyang personal at official travel sa ibang bansa. Samantala, muling inihayag ni VP Sara na walang pinagsisisihan si dating Pangulong Duterte sa paglaban niya sa iligal na droga at kriminalidad noong kanyang termino bilang Pangulo. Nabi niya, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. At sinabi niya, hindi lahat ng mga nakakulong, sabi niya, not all people in detention are Wait. Not all the people in detention are bad. So anong gusto mong iparating dito, Sara? Na mabuting tao si Duterte? Mabuting tao ang tatay mo, okay? Na pumatay ng mga kababayan natin na hindi man lang nilitis? Come on! Ang kapal din ng mukha nyo, no? Mabuting tao? Kailan pa naging mabuting tao ang isang mamamatay tao? Sige nga. Kapal ng mukha mo, hayop ka. Let's go. I am not here because I am a kidnapper, I am a robber, I am a holdupper. Yes, you are. I am here because I did things for my country.
Bukod sa mensahe mula sa kanyang ama, matapang ding sinagot ni Vice President Duterte ang mga patuloy na pumupuna at sumusubok na siraan siya. As I said, di ba, before, when they started, sabi ko, you just try Wait. and drag me to hell. Minsan napapaisip din ako, no, na itong mga nangyayari between the Marcos and the Dutertes, okay, it's all started, hindi dahil kay Bongbong, no, it all started when Sara, okay, sabi natin, nag-ambisyon, which is yun naman talagang plano nyo, noon pa. Okay? Yung sinasabi mo inaatake kayo, that's not true. Ginawa nyo to sa sarili nyo. Okay? Kayo nag-umpisa, ngayon sumasagot ang administrasyon, kayo ng pabiktim. Pwede ba naman yun? Okay? Yung impeachment mo, yung impeachment mo, ang daming ebidensya laban sa'yo. Okay? At hindi lang yun. Okay? May ebidensya. There's a daming evidence. English? Na sinabi mo na tetigiin mo si Speaker, si Luis, si F. Eliza, at saka si Bongbong Marcos. Pwede. Tapos sasabihin mo, pinupolitika kayo? Kapal na mukha mo. Ay, ang daming problema ng bansa. Dumagdag pa talaga itong mga Duterte to. Ay, nako. Okay, ano pa ba? Ayun. Yung mga nateging sabungero. Okay? Yung mga nateging sabungero. At yung paglabas ng isang, star witness. Star witness na ba siya? O sabi ng whistleblower. Okay. Gaano ba ka-credible? Okay? Ka-credible itong whistleblower na to. At mukhang pinagpipiestahan ang lahat ng sasabihin niya ng mga content creator, ng mga mainstream media, alam mo yon, gaano katotoo at gaano, sabihin natin, kasolid itong whistleblower na to. We don't know kasi lahat, ang dami niyang binabanggit na pangalan eh. Ang dami niyang binabanggit na pangalan. He is dragging everyone dun sa issue ng pagpatay ng sabungero. Ngayon, may isa na naman siyang pasabog, no? May isa na naman siyang revelasyon. At pinangalanan niya yung 12 pulis na involved sa isabong. And from a patrolman to the colonel to the general to the retired general. Heis. Let's watch this. Sino ang mga lumitaw na pangalan batay sa revelasyon ni alias Totoy? Chismoso si Kuya. Magandang hapon sa YouTube, inisa-isa na nga itong whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, itong mga pulis na isinasangkot sa pagkawala nitong mga sabongero. At lag si ate. Ganda ng internet. Press conference o press briefing na isinagawa na ranggo sa mga aktibong pulis ay colonel, habang mayroon din siyang retired general na isinasangkot sa kaso. Dami yung pinangalanan. 12? Malinaw. Ganyang kadumi yung pulis natin nung panahon ni Duterte. Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson. Kawawa naman kung hindi totoo itong sinasabi ni Kuya. Naku, ang dami niya sinira. Pero sana may ebidensya siya sa mga chinichika niyang yan.
SJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes. SG, no? That means sergeant. Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Sino? June, ayon pa kay alias Totoy, ang natura mga pulis ang tagadukot at tagaligpit sa mga sabongero na nanandadaya o yung tinatawag na nanchochope. Nanchochope. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Okay, wait. Grabe, no? Sabi ni Bongo, nung panahon ni Tatay Digong, nakakalakad tayo ng safe. Yan ang laging yan ang laging pabida ni Leprechaun Leprechaun na si Bongo. Pero sa likod ng pabida niya, yan. Okay? Yung mga pulis mismo ang pumapatay. Okay? Yung mga pulis mismo ang dumudukot sa mga kababayan natin. Grabe. Safe nga. Safe tayo ng panahon ni Tatay Digong. Okay, let's go. And Bap. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Sinabi pa ni Atoy na tumatanggap ang nasabing Lieutenant Colonel ng 2 milyong piso sa isang buwan, habang 200,000 naman ang tinatanggap ng Police Colonel. Habang kasama naman area sa Alpha Group ang retired general na kahati sa ibinibigay na 70 million pesos a month. Wow! Wait! Bongga! 17 million a month! Hays! Ikaw na! Ikaw na! Ang may 17 million a month! Ibang klase. Okay, let's continue. Tomo, siya ay membro ng Alpha. Nalabas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy. Yun ang mayor? Lantad na pangalan. Is Alpha nga, pag sinabing Alpha, kasama Alpha. siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million a month. 17. Sinabi naman ni National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan na kasong reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kakaharapin ng naturang mga pulis. Wait. Yun lang? Conduct of unbecoming officer? Why not file a criminal case? Why not file a criminal case? Tatanggalin ka lang? Tatanggalin ka lang sa pwesto. Tapos mawawala. Siyempre, mawawala yung mga benepisyo mo. Yun lang. Matapos mong itapon sa Taal Lake. Tatanggalin ka lang. Okay, let's go. Ang penalties nun, pinakamababa ay suspension. Ang gitnang penalty ay demotion. Ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Wait. Suspension, tapos demotion, tapos pagtanggal lang sa serbisyo. Yung tatlong yun. Yun na rin pinakamabigat sa lahat, yung pagtanggal. So, pagtanggal, yun na yun? Or may iba pang like, labo. Labo mo, kuya. Yun lang, so pag pulis ka, yung tatlong yun lang ang pwedeng iano sa'yo. Siguro, we don't know. I'm not good,
sa mga legal matters, pero I have a common sense na pag pumatay ka ng tao, then hindi ka lang, pagkatanggal mo sa serbisyo, syempre dapat makulong ka. Okay, kasi pumatay ka nga. Okay, let's go. Dagdag ni Attorney Kalinisan, tatapusin nila ang kaso hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob ng 60 araw. Nauna nang sinabi ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III na naka-restrictive custody na sa Campo Crame ang 12 pulis na isinasangkot sa mga nawawalang sabungero. Kinumpirma din ni Chief PNP na ipinoproseso na dito sa Campo Crame ang remains o yung mga buto na nahukay sa Taal Lake. Inihihiwalay muna aniya ng forensic Grabe group laging ang buto dati. ng hayop sa buto ng tao. Ang buto ng tao aniya ang siyang isasalang sa cross-matching sa 12 DNA profile naman na nakuha ng PNP mula sa kaanak ng missing sabungero. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. Eh. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Maasa naman ang kaanak ng biktima na matapos ang 4 na taon ay makakamit na nila ang hustisya sa pagkawala at pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, Pagkalipas ng 4 na taon, grabe. Ay, well, kung talagang mahirap ka sa Pilipinas, you will not get justice. Ay, nako, Diyos ko. Okay. 4 years. Missing. Hindi pa dineclare na dead. Missing. Alam mo yung 4 na taon na nag-isip ka, buhay pa ba ito? Buhay pa kaya siya? O nawawala lang? Sakit nun. Let's go. June sa ipinadalang text message ng kampo ng mga aktibong pulis na pinangalanan ni alias Totoy, itinatanggi na mga ito ang bintang at tumanggi din sila magbigay ng pahayag at nangako ang mga ito na makikipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng mga otoridad. June? Leia, yung sinasabi mong nagbigay ng kanilang reaksyon na hindi makikipagtulungan sila, sinasabi nagkaroon ng text messaging sa media. Ito ba yung hindi ito yung mga nasa kustodiya ng PNP, Leia, tama ba? Ito yung mga naka-restrictive custody ngayon, June, dito sa Campo Crame. Ito yung nasa may ranggong colonel hanggang sa patrolman. Ito yung 12 na nauna nang sinabi ng PNP na naka-restrictive custody. Sila din yung mga pinangalanan ni alias Totoy kanina dyan sa press briefing sa National Police Commission. Pero yung retiradong general, nagbigay din ba siya ng mensahe sa inyo, Leia? Actually, June, tinext ko rin siya kanina pero nilike lang niya yung aking message. At tinatanong ko kung gusto niya magsalita o kung mayroon ba siyang statement, ay like lang yung natanggap ko. Okay. Pero ito namang pagproseso naman ng mga buto na sinasabi mo kanina, sinasabi dyan sa Campo Crame, pinoproseso, gaano kamitikuloso ang pag-handle nito mula doon sa Taal Lake papunta dyan sa Campo Crame? Doon sa mga nakuha nilang buto sa Taal Lake. Itong di ko alam kung abogado ba to o doktor, yung si Fortune. Abogado ba yung doktor? Na yung pagproseso daw ng mga buto, dapat daw hindi ganun. Tanong ko lang, no? If you want to preserve the evidence, okay, of the crime, like yung pagtapon dun sa pag tinapon na yun dun sa lake, and that is like 3 years ago, hindi pa ba mag-deteriorate yung ebidensya, kung may ebidensya man dun? Kasi 3 taon na nakasubmerge sa tubig eh. Di ba? And tama
may mali talaga yung ganon na nabubuksan mo dun sa areang yun, yung sako. Dapat, pagkaahon, lagay agad sa krame. Doon nila, doon nila bubuksan ng maayos. Hindi doon sa area. Kakanood natin ng Criminal Minds and CSI and we're getting some, ideas how to process a scene. Let's go. Proseso nga yan, Lea. Kasi baka, kumbaga sa ano kasi, kumbaga ito ay dapat na maging meticuloso para hindi ma-contaminate, kumbaga sinasabi nga nila diyan, Lea. Tama ka yan, June, at kanina nga sinabi nitong si Chief PNP na nagbigay na siya ng utos diyan sa Batangas Police at saka sa Pro 4A na kapag may nakuha ka agad sila ng mga remains ay agad na idiretso dito sa Campo Crame dahil Grabe lag ni ate. Diretso nga yung ginagawa nila ang proseso para kung doon sa tao naman ay yun ang That's it. It's easy. Pagkaahon, balik mo agad doon. Or else, if you're going to open in that field, there's a possibility of contamination of the remains. And if you want to preserve yung evidence, kung meron man pang natitirang ebidensya sa sakong yun, the proper way is just transport it direct to Crame. Huwag nyo nang buksan dyan. And yung mga pulis naman na nandyan, hindi nyo ba alam, hindi nyo ba pinag-aralan sa sa school nyo how to preserve an evidence? Kasi masyadong reckless eh. It's too reckless. If you really want other people to stop bugging you, na sinasabi nila na planted daw yung mga kinukuha nyo doon, then you have to be very, very careful when it comes to handling that evidence. I mean, that remains that you got under the water. Di ba? Anyways, hanggang dito na lamang muna ang ating reaction. And of course, we're going to have more reaction videos like this coming days, because whatever news that we are getting, okay, from YouTube, okay, we're going to give our reaction. So, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please guys, don't forget to like, subscribe, and click that notification bell upang sa ganun ay ma-notify kayo kung may mga bago pa tayong video tulad nito. Maraming salamat po and see you again tomorrow.